Meron pong fake news na naman na pinalalaki itong mga anti-Marcos talaga kahit personal. Ginagamit nila, pinipake nila para lang magkaroon sila ng content, magkaroon lang sila ng topic for views only para sirain ang gobyerno. Alam nyo, si First Lady pala, parang na-allergy, Nawaga yung mukha. Abay, pinapalabas sinapak daw, binugbog daw. O, anong yung gusto nyong palabasin? Nag-aawa yung mag-asawa? Kaya nagkagaron? Ay, grabe naman kayo. So, fake news na naman. Alam nyo, si Pangulong Marcos at si First Lady, mga professional na tao yan. Hindi yan gumagamit ng salitang kanto o salita ng mga kung saan ang galing. Mga professional na tao at angkan ang pinanggalingan ng Araneta at Marcos. Kaya ko po ito pinapaliwanag kasi nga lumabas nga po yung video pero ayaw ko na ipakita kasi hindi naman gusto nung kahit naman sino Kahit tayo Minsan pag natutulog tayo, paggising natin, medyo iba yung itsura aguran ng mukha natin conforme sa napuyat, napagod o may kumagat na hindi natin control. Abay namamaga ang mukha Pinapalabas niya ano tawag doon? Agura ba ang tawag doon? Figura. Hindi, yung agura, ano ba yung agura? Hindi nga, yung agora, iba yata yun. Figura. Bakit ba agora yung nabanggit natin? Figura. Ibig sabihin yung pagkakaiba ng ating mukha, minsan, ay nagbabago. O, di ba? Ayan. Okay. Eto, meron kasing event, si First Lady. Kasi hindi nakarating kasi nga namamagay yung mukha. Abay, pinalabas na kagad ng mga anti-Marcos na binugbog daw ng Pangulo. Grabe naman kayo. Kaya ayan, nagsalita na si Sandro Marcos, Congressman ng 1st District, panganay na anak. Pakinggan natin, maiksi lang ito. Yan, ayaw. Sure, she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. So please rest assured that along with the entire First family, but more importantly, the entire national government, we continue and want to continue supporting foundations such as this that recognize the excellence of our youth today and those who are making a difference in our country. So ayan, yung assurance ni Congressman Castro na maayos yung programa kahit hindi nakarating ang kanyang ina, ang kanyang mami, ang First Lady, dahil nga sa hindi inaasahan na nagkaroon po ng kaproblema yung kanyang physical na, alam na, namamaga nga yung mukha So, hindi po totoo ng First Lady kaya namaga ang mukha para bang may nakipag-away o minang-away. Kalokohan naman yun. Kaya nga halos hindi nga natin pinakita yung picture video ni Congressman kasi hindi nga daw siya naka-ready. Last minute yata, tinawagan siya at sinabihan ko, ikaw na mag-represent, ikaw na yung kumatawan sa akin dyan. Sa event na yan kasi hindi ako pwede. So, nagsumugod yung anak, panganay na anak yan. At kanyang binigay ang assurance na anumang programa ng First Lady, tuloy-tuloy. Kahit na nagkaroon ng bahagyang problema yung kanyang kalusugan, yan po ay hindi magiging sagabal. So, ayun po yung assurance. Kaya ko po ito ginawa, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Kaya ko lang ipinapaliwanag sa inyo kasi nag-viral na naman yung video at saka picture na pinapalabas ng mga DDS vlogger, yung mga maka-Duterte vlogger, yung nandito at saka nasa abroad kung saan man sila nandoon, na meron daw physical na nangyari o away. Hindi totoo yun. Talaga naman itong mga taong ito, puro lahat na lang nakikita ay masama. Alam niyo kung bakit po sila naglalabas ng mga ganyang issue patungkol sa First Family? Kasi ganun po sila. Ganun ang kanilang anito. Marahas. Ganun ang kanilang Panginoon. Naalala ninyo si Sara Duterte, di ba? Lumabas yun, merong sa leeg. Nakita na, di ba merong parang sugat sa leeg yun. O tapos meron ding sugat nung nakaraan dito naman sa may gawing braso. Ganun po kasi sila. Kaya ang mga nilalabas nilang fake news, katulad do sa Panginoon nila, sa poon nila. Mga disenteng tao po kasi ang mga Marcos, disenteng tao si First Lady. Siyempre, ang mga kanilang gagawin ay palalabasin nila na ito yung mga walang pinag-aralan, mga ugaling maoy, di ba? Hindi po ganun. Di ba? Pero mo presidente, mananakit.
Di ba? Kaya alam niyo po, eto, marami pa tayong makikitang ganito kapag po hindi pa naaksyonan ang mga fake news na pinapalabas po lalong-lalo na ng mga DDEBs laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa unang pamilya. Only in the Philippines talaga. Alam niyo sa ibang bansa, wala pong ganyan. Tanong niyo sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. Walang personalang issue sa ibang bansa. Ang lahat ng kanilang mga politiko at mamamayan tumutulong sa kanilang gobyerno para sa development kaunlaran. Dito naman sa atin sa Pilipinas, may mga grupo talagang taksil sa bayan, traidor, makapili, puro negative, puro paninira, for views, content only. Para lang pagkakitaan ng kanilang fake news ginagawa. Eh sige, humanda kayo. Dahil nandyan po si Atty. Castro na sasagot. Eh pag nakita ni Atty. Castro, Communication Undersecretary na may ganyang issue, sasagutin na naman yan. Eh alam niyo naman, bagong-bagong Malacanang Palace official, Malacanang press officer, at yan ang kanyang layunin. Kontrahin, labanan ng fake news. Another fake news ito eh. So walang kadala-dala. Ito ang tahasang sinasabi natin. Basta mayroong fake news, galing sa kampo yan ng mga anti-Marcos. Yung Duterte camp. Duterte followers. Sa kanila rin galing yung mga troll at basher. At yung mga fake news na mga vlogger. Na iniimbitahan sa Kongreso yung 37 mga vlogger. Hindi dumalo. Kaya nga sa susunod na hearing, papa-arresto na sila. Ang tatapang nilang magsalita sa kanilang mga channel. Pero pagka-imbestigahan na sa kanilang maling ginagawa, baka bahag ang buntot. Nawawala ang tapang. Di ba? Yan po ay for views only. Gusto lang nilang kumita. Pinagkakakitaan nila yung kailang fake news. Masaya silang mag-fake news para siraan ang gobyerno, para sila kumita. Kayo namang mga viewers, followers, subscriber ng kanilang mga channel, kayo yung binubudol, kayo yung nililin lang. Yun ang ginagawa ni Digong sa kanyang mga supporter. Di ba? Kung maalala ninyo, napakarami na pong inilabas ni Digong na issue laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napatunayan ba lahat? Lahat walang ebidensya, walang patunay. Walang mailabas man lang na kahit isang magpapatotoo ng mga binibintang ni Digong. Wala. Di ba? Nagsimula doon sa sinasabi, adik ang Pangulo. Ngayon naman, binebenta ang mga gold deposit. Meron ding sinasabi na magdedeklara daw po ng martial law, hindi na bababa sa pwesto, magiging diktadorya na tayo. Lahat walang basehan, walang ebidensya, walang patunay. Pero tuwang-tuwa po ang mga DDEBs. Alam niyo po ba kung bakit? Panoorin po ninyo itong video na to. Ito po ang qualities ng mga DDEBs. DDS ka ba? Ito ang mga palatandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impierno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag ni kay Duterte. Tatay, miss na mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. 庄主国家主席习近平 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay
kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napakalaking interest. Number 4, mga utoto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang troll. Saramihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang mang-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may naniningin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at saradong utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong mag-analisa ng mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talagang ambag ang mga Duterte sa kanilang group. Number 7, karamihan sa mga lalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Itong mga DDS na ito ay yung mga natutuwa pa pag nakikita ng mamanyak ng mga babae si Digong ay yes mga kanot. Dito mo malalaman na walang respeto ang mga ito sa mga kababaihan at iniidolo nila ang mga kamanyakan ng kanilang poon. Halimbawa na nan itong si Senator Bato de la Rosa na mayanyak pa asawa ni dating Senate President Mig Zubiri matapos itong patalsikin bilang Senate President. Ang mga babae naman ay mga tipo ni Mocha Uson at Claire Contreras alias Maharlika na ginagawang parausan ni Digong. Pangwalo, ang mga DDS ay bilib na bilib sa drug war ng kanilang tatay Digong at talagang in denial pa rin hanggang ngayon na napakarami pa ring mga adik kay sa syudad ng Davao. Hindi sila naniniwala na puro pitsugin lang naman ang pinagpapatay ni Digong sa kanyang drug war at yung mga kalaban ng Davao Mafia na kinabibilangan ng kanyang mga bataan na sina Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan at ang kanyang anak na si Paulo Duterte at kasosyo nitong si Glenn Escandor. At dahil nga DDS, hindi sila naniniwala na ang mga tone-toneladang shabu na nakumpiska sa warehouse ni Lincoln Ong ay may koneksyon kay Tatay Digong. Hindi rin sila naniniwala na yung kanyang pinapatay na si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog ay kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng iligal na droga. Pangsyam, pagkatapos mapanood itong video ay magko-comment ng solid DDS o kaya we love Tatay Digong. O diba? Pinapalakpakan nyo si Digong kahit mali na. Sinusuportahan ninyo kahit niloloko na kayo, binubudol kayo, tinatarantado kayo. Nasa tama pa ba kayo katinuan? Eh kung meron man ho talaga silang basihan, di dapat dinila sa korte. Ano mang kaso? Kaya katulad yan, yung issue ng impeachment, ayaw nila, dinila sa korte, yan ang tamang proseso. O meron silang ibang mga issue, ayaw nilang dalhin sa korte kasi alam nila madidismiss. Ayaw nila ng rule of law, gusto nila paninira, gusto nila siraan. Kasi nga, yan ang business nila. Pinagkakakitaan nila ang fake news, pinagkakakitaan nila ang paninira sa First Lady, First Family. Eh pero ngayon po iba na. Naglagay na ang Pangulo ng tagapagtanggol, naglagay na ang Pangulo ng magdidepensa sa kanila, sa katauhan ni Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Kaya hindi maiiwasan at marami pa sa darating na mga oras at araw ang mga matitinding reaksyon at paliwanag sa harap ng Malacanang press corps at interview ng maraming media sa official communication Undersecretary Castro. Kasi sila yung sasagot niya. Eh basta makapag-viral lang kayo, basta makapag-topic lang. Balik na rin natin ang sitwasyon. Kayo kaya yung, halimbawa, kinagat ng langgam yung mukha nyo. Tapos hindi kayo makadilat sa umaga. Tapos sasabihin ng kapitbahay mo at kaibigan, ay binugbog ng asawa yan, kaya ganyan. O kayo ba matutuwa, no? Eh, din ang gusto nyo palabasin eh. Parang nakipag-away ang First Lady, minang-away sa kanya, kaya namamaga ang mukha. Di ba kalokohan yun? Hindi man lang yung pinahalagahan na baka may something lang. Eh, sabi nga ni Congressman Castro, kanyang anak eh. Allergy, kaya nagkaganon eh. Hindi niya ginusto. Eh, bakit parang natutuwa pa kayo? Pinaninindigan na inyo ang mali na inyong paniniwala. Anong klaseng mga tao kayo? Kaya suportahan natin mga kaibigan, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority sa buong mundo na Pilipino, suportahan natin ang tagapagtanggol ng Malacanang. Si Undersecretary Castro, siya ang sasagot nito at magpapaliwanag sa lahat ng fake news. Hindi tumitigil eh.
Talagang nambubuli sila. Talagang sinusubukan nila ang gobyernong ito. Katakot-takot na ang mga kaso dyan. May marami na dyan na libel, inciting to sedition ng mga kaso. Ayaw pa rin. Actually, personal pa ngayon kailang Batikos eh. Sinasabi nila yung BO, wala daw kwentang abogado, lahat below the belt. Ay, subukan natin kung kayo palalampasin ng PCO yung inyong mga pinagsasabi niya. Iba na ngayon. Sana hindi kayo magaya. Sana hindi kayo ma-allergy. Sana hindi magbago ang mukha nyo pagising sa umaga. Hangad kung kayo guwapo at magaganda pa rin kahit fake news kayo. Please like, share ng video ito. Yun nga po, Sir Mekabe, dyan sila kumikita, dyan sila binabayaran, dyan sila nagkakaroon ng maraming views, followers. Kaya po, hindi nila titigilan ang pagpe-fake news at paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa unang pamilya. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng yan dahil nga po, yun ang kanilang pinaghuhugutan ng kanilang mga panggastos. Diba? Kaya alam niyo po, sa totoo lang, ito po, titindi pa to. Meron pa pong mas matinding mga isyong ilalabas yung mga yan na mga paninira dahil papalapit na po ang eleksyon. Kung mapapansin po ninyo, si Vic Rodriguez ay talagang kumakamada ng mga napakaraming pagbibintang sa ating Pangulo at parang akala mo siguradong sigurado siya sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Akala mo totoong-totoo ang kanyang binibintang sa ating Pangulo. At sana nga talaga ay maparusahan ang mga fake news at unang-una na itong mga kumakandidatong fake news. Di ba si Marcoleta na talaga namang talagang inano niya, sinabi niya wala daw West Philippine Sea. Fake news 'yun. O etong si Ipe Salvador, sabi niya wala daw magnanakaw sa mga Duterte. Fake news 'yun. 'Di ba? Sabi ni Jimmy Bondoc, napakalaki daw ng naitulong ng Pogo sa ating gobyerno. Fake news 'yun. Bakit? Hindi nga nagbabayad ng maayos na buwis ang Pogo. Nagkaroon tayo ng mayor na Chekwa at ito pa matindi. Aba, itong mga na ito, itong sila Vic Rodriguez, yung pang ibang mga sila Bongo, sila Bato, talaga pong gumagawa ng mga issue na akala mo talagang totoong-totoo. Itong si Baste Duterte, sinabi niya na ito daw pong paninira kay Vice President Sara, para daw hindi makakandidato na sa 2028 at sinasabi na wala daw ginawang masama ang Vice Presidente. Kung wala, bakit ayaw humarap sa mga pagdinig at umabot pa sa punto na magkaroon ng impeachment trial? Tapos ngayon, biktima pa siya. Diba? So, abangan natin ang mga gagawin pang fake news na mga DDFs na ito dahil mas lalo pong sisidhiyan, lalo na pagpapalapit ang eleksyon dahil gustong-gusto po nilang maiupo ang kanilang mga kandidato sa senatorial balls. Wag po natin iboto yan dahil sigurado pong mga magiging OJT lang yung iba dyan, yung iba naman magiging tuta at yung iba naman hihimod lang ng tumbong ni Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.